Okay, bukas yung mga spotlight. Ang araw pong ito ay ipinagdiriwang sa marami na Pasko ng Pagkabuhay. Nakakalungkot po, ang tawag nila ng iba ay Happy Easter, naging itlog. Kaya nga ang mundo ay binabago ang mga katotohanan na nakatala sa Biblia. Ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay pumupunta, sumasamba tuwing araw ng linggo. Nung araw ay sinabi ng Panginoon, you honor the Sabbath day, Sabado. Pero ang unang mga mananampalataya po ay nagtitipon, sumasamba sa Diyos tuwing araw ng linggo dahil po sa mahalagang nangyari nung una na siya'y muling nabuhay. Kaya napakahalaga po ng araw po na ito para sa mga mananampalataya. At sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 14, kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng iyong pananampalataya. Baliwala po yung ating pagpunta every Sunday. Okay? Naintindihan niyo po ba yan? Ganong kahalaga itong pagkabuhay na maguli. At ayon din po sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, tayo na raw ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So, kung kayo napunta sa church, nananampalataya kay Jesus Christ, para lang sa buhay na ito, sabihin habang kayo nabubuhay during your lifetime. May pangarap ka, gusto mong yumaman, makapag-abroad, tour around the world, magkaroon ng property na malaki, kawawa ka. Kawawa ang tao. Okay? Kita niyo yan? So, yun po ang makikita nating kahalagahan ng pagkabuhay ng mga ibig sabihin, lahat ng pangarap mo, lahat ng meron ka ngayon, pag namatay ka, iiwan mo lang yan. Baliwala yan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon sa rich young, sabi niya mayaman, hangal. Pagkatapos mag-impok ng kayamanan, sama pabutang pera mo at kayamanan mo. Wala. Ganyan. Kaya sana makita natin ang kahalagahan ng pagkabuhay na maguli. Ayon nga sa ating pag-aaral, okay, ay pupurihin natin ang Diyos sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi doon sa eternal inheritance o yung pamana niya sa atin na pangwalang hanggan. Okay? At yan po ang dahilan kung bakit every Sunday, hindi lang po pag mahal na araw, maraming tao religyoso pag mahal na araw Pagkatapos nyo, balik na naman sa normal. Tayo, araw-araw ay talagang pinagbubunyi natin at pinupuri natin ang Panginoon. Alam natin na pansamantala lang ang ating buhay dito. Kaya sabi po dito, sa verse na ating tatalakayin at inaanyahan ko na muli tayong tumayo at ating pumbasahin sabay-sabay ang talata na ito. Sabi po, pasalamatan natin ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan at ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, di kukupas, na ihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay niyo ang kaligtasan iyan na ihanda sa ng panahon. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po sandaling manalangin, aming Diyos. Kami po humihingi ng gabay sa mula sa Espiritu upang pangunahan kami at maunawaan namin ang napakagandang katotohanan ito na inilaan mo para sa iyong mga hinirang at pinili. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagaya po ng ating mga tinalakay ng mga naunang linggo ay ito po yung mga elements, okay, of the inheritance which elicit praise. Ito po ang mga nilalaman ng mga ay pamana, okay, sa atin na talagang magtuturo sa atin na magpuri sa Panginoon at ang ating magiging response. So, una nga po, yung the source of our inheritance. Kanino po ba nagmumula yung pamana? Sa Diyos po, maliwanag po yan, di ba? Siya po ang nagbibigay ng pamana. Pangalawa, yung the motive of inheritance. Bakit nga po ba? Bakit nga po ba siya nagbibigay ng pamana?
o ng kaligtasan ay dahil po sa kanyang habag at awa. Kaya po tayo nabubuhay, mananampalataya ka man o hindi, ay nahahabag ang Diyos sa iyo, kaya ka pa buhay pa sa ngayon. Okay? Pangatlo, ano yung pamamaraan para mapasa atin yung pamana na yun? Ayon po sa ating pag-aaral, ito po ay kinakailangan magkaroon po tayo ng new birth. Kasi alam natin na tayo patay, malayo sa Diyos, kaya bubuhayin niya muli tayo. Kagaya ni Nicodemo, ayon po sa ating pag-aaral, religyoso siya. Akala ni Nicodemo, ano pa bang aking maidadagdag sa aking relihiyon? Maraming tao ganyan. Meron silang paniniwala, gusto lang idagdag lang si Christ. Ang gusto ni Jesus Christ, alisin mo lahat. Okay? Mag-start kang bago. Okay? At born again ka. Okay? So, yun po yung ating tinalakay. Ngayong ng umaga ay tatalakayin natin ang nature of our inheritance. Ano ba yung likas o ano yung napapaloob doon sa ating pamana? At yung susunod, sa loob ng Panginoon, paloob ng Panginoon ay tatapusin na rin natin yung security, katiyakan ng ating pamana. Okay? Ang lahat po na ito ay nagtuturo pa sa atin upang ang ating mga puso ay magpuri sa Panginoon. Bilang review, makita natin yung means o pamamaraan para matanggap po natin yung ating pamana. Kailangan po tayo ay maipanganak na muli. Okay? The means then of our receiving this inheritance is the new birth. Okay? Kinakailangan maipanganak na muli tayo. Kasi sabi ng Biblia, unless a man be born again, okay? Hindi niya maranasan ang pagkaharian ng Panginoon. Yung bagong buhay niyon ay nagbibigay sa atin ng living hope. Okay? At umaasa tayo. Kaya po sinasabing living hope ay hindi pa nga natin nakikita. Tama? Pag nakita mo na, hindi na hope yun. Tama? Hindi mo na inaasahan. Kasi yun po yung kaganapan, fullness ng salvation na inihanda ng Diyos sa langit. Tama? Yun po yung ating pag-aaral. Okay? And then, makita natin, itong ating kaligtasan na ito ay nakasalalay o nakabuild sa resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya napakalaki po ng mga kaugnayan ngayong araw na ito ay muling pagkabuhay ng Panginoon. Baliwala. Kung hindi nabuhay si Jesus Christ, baliwala po yung ating pananampalataya, baliwala yung ating inaasam-asam. Sayang ang mga panahon na ating ginugugol pagpunta natin sa church. Okay? Di ba sabi siya kanina, 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay sa buhay dito lamang habang your lifetime, tayo ng pinakakawawa. Okay? Kaya napakahalaga po yung resurrection ni Jesus Christ. Lahat po ng religious leader namatay, pero hindi sila nabuhay na muli. Tama? You name it. Sa Muslim, sa Buddhism, lahat po sila patay. Even Iglesia ni Cristo, patay po lahat yan. Hindi po sila nabuhay na mabuli. It is only Jesus Christ ang nabuhay na mabuli. Kaya sabi niya, I am the resurrection, I am the life and the resurrection. Okay? Ang sino mang manalig sa Kanya, kahit mamatay kayo, ay muli niyang bubuhayin. Ganap po yun. Yung katotohanan niya. Kaya, para mapapunta sa atin yung pamana ng kaligtasan, kaganapan, yung kalangitan, ay kailangan maborn again ka po. Okay? So ngayon, dadahon ngayon tayo sa nature. Okay, ano ba yung nature? Likas ng pamana. Tingnan po natin yan sa verse 4. Sabi po sa verse 4, sabi niya, say we will through the new birth, okay, mapapasa atin ito sa magitan ng new birth, at makakamit natin yung tatlong bagay. Sabi niya, imperishable, okay, undefiled, and unfading. Sa wikang Tagalog, makita po natin ito yung katangian ng pamana sa atin. Okay? At sabi diyan, makakamit natin ang isang kayamanan. Okay, dinidescribe yung kayamanan na anong klase? Di masisira. Walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa kalangitan. Okay? So yan po makita natin, ano yung unang
ginamit na salita, imperishable. Sa Tagalog, di masisira. Okay, tingnan natin. Imperishable, sa wikang Grego po, aptartos means basically not corruptible. Okay? Hindi siya masisira. O hindi rin siya not subject to passing away. Lilipas siya. O liable to decay, mabubulok siya. O talagang kukupas o yung mawawala sa sa panahon. Di ba? Minsan kasi meron tayong mga pamana. Kahit yung mga cellphone, ilang buwan lang, obsolete na, may bago na ng version. Tama, no? Okay? Kaya nga, bumababa ang value. Okay? Pero sa secular na language po, sa secular Greek, okay, ito po ay tumutukoy din sa something that was unravaged by an invading army. So kapag daw po merong sumalakay sa lugar ninyo, okay, sa kingdom nyo, okay, sa kaharian, ay hindi po ito masisira, okay? Hindi po ito mawawasak. Di ba, meron kayong property, sabihin natin ang ganda-ganda, di ba? Nakakulong karamihan po ng mayayaman, nakakulong yung kailang property, di ba? Pero kapag sinalahay po ito ng mga tulisan, okay, wawasakin lang po nila. Okay? So, yung kayamanan na inihanda ng Diyos sa langit ay hindi po siya masisira at hindi rin po siya pwedeng pasuki ng mga kaaway para wasakin po. Yun po ang ibig po sabihin niyan. At para maintindihan po natin ito, kung babalik po tayo sa kasaysayan, sa Old Testament, makikita natin, ang Diyos ay nagbigay ng pamanas sa Israel, okay? At ito nga po yung land of Canaan, di ba? Tama? Pinamana po yan kay Abraham, di ba? Yung land of Canaan. Alam natin itong Canaan ay pinamana sa Israel at sabi niya, I will give you this land, the land that flows with milk and honey. Di ba? Talagang sagana sa gatas at honey. Okay? At diyon makikita po natin na talagang in connection para bang makikita natin nung kausap ni Jesus Christ si Nicodemo, di ba? Kung paano itinaas ng ahas at pinapataas ni Moses ang ahas. Okay? Ganoon din itataas si Jesus Christ. Alam ni Nicodemo yun. So ganoon din to, yung tungkol sa pamana sa mga Hudyo, alam nila na merong pamana sa kanilang lupa. At yung nga yung Kanaan. Pero makita natin itong earthly inheritance to na ibinigay ng Diyos sa Israel, alam natin na ito ay nawasak, pinagnakawan, nasira, dinestroy, at talagang pinatag ito. At itong makikita natin, itong inheritance nito, ay talagang makikita natin na kung kumpira sa sinasabi ng Panginoon, hindi ito mawawasak, hindi ito magagapi ng kaaway, at hindi ito mawawala. So, may comparison. Kung paano yung land of Canaan ay nasira ng mga kaaway, di ba? Ilang beses yun, di ba? Pero itong pangako ng Panginoon na ipapamana sa mga mananampalataya ay hindi masisira. Okay? Imperishable. Ito po ay isang pamana na hindi mo ibebenta o ma-spend. Okay? Hindi mo gagastusin. Pag pinamanahan ka ng sabi nga ay, di ba, pag pinamana ka, o wag mong gagastusin. Yeah. Ito, ganun din ang pamana ng Panginoon, okay? Hindi mo gagastusin. Hindi rin to mababawasan o kakonti. Yung value, di ba? Yung pera, di ba? Noong araw, sabihin natin, malaki yun, pero bumababa ang value. Pero mabuti ang lupa, tumataas ang value, di ba? So, itong kayamanan to, hindi rin pwedeng kuhanin sa iyo, hindi pwedeng nakawin, okay? O kaya wasakin sa iyo, okay? O loobin sa iyo. O angkinin ng iba. So, yan po ang katangian ng pamana. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi mismo ni Jesus Christ, sa halip mag-impong kayo ng kayamanan sa langit, doon walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Kita niya? So, hindi, pag pinamanahan ka ng Diyos, hindi mananakaw yun. Very safe. Tama po ba? Hindi rin naninirang insekto. Ito yung mga bahay namin, lalo na yung bahay namin, pumunta kayo sa bahay namin, sinira po ng anay. Halos lahat ng bahay na anay. Tama po ba? Kinakalawang din. Kahit sabi mo, bakal, para hindi anayin. Kakalawang hindi po yan. Okay?
So yan po ang mga klase ng pamana dito sa lupa. Kaya kinukumpara ang pamana ng Panginoon ay hindi masisira, okay? Imperishable, okay? So yan po makita na, kaya sabi ng Panginoon, we must put the treasure where it is safe, okay? At doon ay hindi ito masisira. Pakibigay ngayon, kinakagat ko ng lamok. Okay. So yan po ang pinapayo sa atin, okay? So, tandaan po natin, sa mundo na ito, wala po tayong lugar na makikita natin na very safe. Okay? So, lahat po ng ating kayamanan, ibaon man natin niya sa lupa. Okay? O kaya naman ay ilagay natin sa bangko. Nasabi ng bangko, subok na matibay, subok na matatag. Eh ngayon, sarado na. Yung mga bonds natin, stocks natin, o certificate, ay lahat po yan ay pwedeng nakawin. Di ba? So, lahat po yan ay pwedeng masira. Okay? At tandaan po natin, ang lahat ng kayamanan natin, okay? Kahit mabuhay tayo sa mundo na ito ng, sabihin natin, umidad tayo, pero tandaan natin, mamamatay tayo. Okay? And lahat po ng ating pinagpaguran, okay, ay mawawala. At kapag nawala na tayo, o nauna tayong nawala kaysa sa ating kayamanan, anong gagawin ng iba? Pag-aawayan po yan ng mga kamag-anak ninyo. Tama? At saan mapapunta? Sa mga susunod na grupo. At karamihan po yan, yung mga dapo, tawag nila, yung mga ilos, yun na nag-aaway-awayan. Okay? Nakita niyo po ba ang reality sa mundo na ito? Kasi nag-impo kaya ng kayamanan dito sa lupa na talagang masisira at pag-aawayan pa. At minsan ay magkakamag-anak o magkakalahi pa ang nag-awayan. Pero tanda po natin na ang kayamanan na binibigay sa atin ng Diyos ay eternal inheritance of salvation. Yun ang napakahalaga po. Di ba? Nabagat natutuwa ako sa magkapatid na Hillary at Sarah Joy na talagang kahit walang lupa na raw na ibibigay ang kailang magulang, hindi pa naman tapos. Diba? Pwede pa naman si Jojo bibili pa ng lupa. Okay? Ang mahalaga ay merong pamana sila na galing sa Panginoon. At ito ay iahayag sa atin ng Diyos sa last time, sa huling panahon. Ito po yung kaganapan, full, and final glorious salvation. Is the treasure that will never be ravaged by the enemy. Hindi pwede pong sirain o nakawin ng kaaway. Will never be touched by the invading army. Will never be taken by a thief. Hindi po siya pwedeng nakawin ng mga magnanakaw. Will never be moth eaten or rusted. It cannot be touched. Yan po ang klase o uri ng kayamanang ipapamana sa atin ng Panginoon. Kasi yung mga lupa, bahay, pwedeng nakawin yan. Ang kini ng iba. Yung bahay mo, masisira, naanay, kinakalawang. Di ba? Pero, ang pamana ng Panginoon ay hindi masisira. Okay? Pangalawang word na ginamit, undefiled. Okay? Sa wikang Grego, amiatos, means unstained, walang dungis, unpolluted. Okay? O unstained with sin, hindi po nadungisan ng kasalanan, o evil, o decay, o pagkabulok. Tandaan po natin, ang lahat dito sa mundo ay nadungisan. Word is defiled. Okay? Narungisan o namantsahan, o na-stain. Lahat po ng bagay dito sa mundo ay nadungisan. Everything in this world had been touched by sin, at talagang nahipo na ito ng kasalanan. Kumbaga, ang lahat ng gumagawa ay sa mundo na ito ay talagang makasalanan na tao. Okay? And then, everything in this world is defective. Everything. Okay? Kahit yung mga sasakyan ninyo, cellphone, di ba? May mga depekto yan. Lahat ng gamit natin may depekto. Okay? Ang lahat ay nabigo o hindi nakapasa sa standard ng Panginoon. At ito po ay maliwanag na sinasabi sa Romans chapter 8, verse 19.
Tingnan nyo. Sapagkat ang nananabik ang sanlika, buong creature, okay, na groaning, kaya talagang nakikita nyo na ngayon yung epekto ng climate change because of the pollution, yung mga ginagawa na tao, abuso. Okay? Sabi ay, ang creation daw ay groaning o nananabik ang sanlilikha na hiyag ng Diyos ang kanyang mga anak. Okay? Nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulit iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. Okay? Bagamat masisira na ang planet Earth. Okay? We cannot save planet Earth. Bagamat may mga organisasyon na save planet Earth. Hindi naman ibig sabihin na we are against that. Pero you cannot save the planet Earth. Ang Diyos lang makakapag-save niya. Pagbibigay ng new heaven and the new earth. Sabi niya na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok. Okay? At upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. So merong plano ang Diyos. Dahil nga po sa kasamaan ng tao, lahat ng bagay dito sa mundo ay masisira. Kaya meron pong inilaan na place ang Diyos na doon ay talagang makakahinga uli yung nature, yung kalikasan na inabuso ng tao. Okay? Nakasama po ang mga mananampalataya. Okay? So maliwanag po yan na ang buong creation ay talagang nadungisan na po. Ito ay masira. Kumbaga parang leprosy, na moral leprosy. Kumakalat po at sinisira nito yung katawan ng tao. Kinukorap niya po ang mundo. Lahat ng bagay sa mundo na ito. Tayo ay nabubuhay sa isang polluted na mundo. Ang ating pong air na hinihinga ay talagang infected na at nagtatransmit na po ito, kagaya po na nangyari doon sa panahon ng pandemya, di ba? Makita nyo, airborne ang mga ano. So ang ating pollution, hindi po yung smog na usok at yung ating infection ay hindi AIDS na nakakahawa, kundi ito po ay kasalanan. Naghanap na po ang kasalanan. Kaya ang buong mundo, okay, all earthly inheritance is defiled. Okay? Nadungisan na po talaga ito. Okay? Pero again, ang pamana na inilaan ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya ay hindi natudungisan o undefiled. Okay? So, yan po ang sinasabi ng Biblia. And then, sabi nga po basahin niyo po ito sa Philippians chapter 3, verse 7 to 9. Ito yung patotoo ni Pablo, sabi niya. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagang ko noon ay itinuro kung walang kabuluhan ngayon. So yung mga earthly things na mahalaga para sa kanya, baliwala yan. Okay? Sabi niya sa verse 10 and 8, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Alam niyo ba yung term na ginamit niya sa verse 8? Alam niyo po ba? Sabi dito sa wikang English, do count them but dung, that I may win Christ. Alam niyo ba yung dung? Ipot, tae. Yung mahalaga sa kanya sa mundo nung araw, yung relihiyon niya, yung karangalan niya, tae lang yan. Imagine, ganoon ang pagtingin niya sa creation o yung mga bagay na material. Ayan. Sabi niya, lahat ng best sa earth na ito ay isang dung, rubbish, manure para kay Pablo. Okay? Pero alam niyo, ang treasure niya ay yung righteousness of Jesus Christ. Sabi niya, sa verse 9, sabi nga niya dyan, sabi niya, at lubusang makasama si Kristo. Iyon ang mahalaga sa kanya. Ang pagiging matuwid ay hindi sa magitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. So yun yung makikita natin
yung ibinigay, yung kayamanan niya, yung naging siyang righteous, matuwid sa harapan ng Diyos because of Jesus Christ. Pero yung lahat ng karangalan, lahat ng kayamanan sa daigdig nito ay isang tae lamang. Wow. Ganoon po ang tingin ni Pablo. Pero sad to say, marami sa atin, gustong-gusto yung tae na yun, aamoy-amoy. We are chasing after sa kayamanan. And sad to say, marami mga pastor ngayon, they're, sabi niya, prosperity. Di ba? So, tandaan po natin, ang ating mamanahin ay hindi nadungisan, okay? At di masisira. Yan po ang katotohanan. Ang lahat po sa daigdig na ito ay nakurap po. Maging bagong sasakyan mo, paglabas mo pa lamang sa kasa na yan, bababa na kagad value niya. Tama no? Magagasgasan niya kahit ayaw mo, madudumihan yan, kakalawangin yan, maging bahay mo, yan. Kami, alam, isa sa mga project ng misis ko yan, paayos ang aming bahay. Kasi inanay na po at mabubulok talaga. Diba? Papapitahan mo yan. So, maging pera mo noon, na itinambak mo noon, ang litang value, diba? Mababa ang value, tapos minsan, pag nakalagay ka pa sa stock market, bumaksak pa yung pinag-investan mo, baksak pa rin. Kita mo, naapektuhan po yan. Yung ating mga kayamanan, pwedeng nakawin, mabudol-budol. Tama? Maraming tao ganyan. So, masisira po ito. Okay? Lahat po ay kakalawangin, makukurap. Pero tandaan po natin, pero kapag ito ay nakalaan doon sa langit, hindi po ito masisira. Okay? Kaya ang malaking tanong mga kapatid, saan kayo nakapokus? Yung pagyaman ba? Yan ba ang hinahangad ninyo sa mundo na ito? Yung kayamanan nyo dito sa lupa? Nasaan ang iyong kayamanan? Where your treasure is. Kaya sabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Okay? Kayo po ba ay nag-iimpok? Are you storing it up there sa langit para ma-add yung kaligayahan of that eternal salvation? Alam natin na meron na tayong kayamanan, pero gusto nating dagdagan yun habang tayo nandito sa lupa sa magitan ng pagtulong natin sa ating kaapwa mananampalataya, lalo na po doon sa mga mahihirap. Alam niyo po yun, there is a joy. Kaya ka binibless ng Lord financially, materially, kapag ito ay ginamit mo para sa iba, binibigyan ka ng kaligayahan ng Panginoon. Pero tingnan mo yung mga mayaman na hindi mananampalataya, laging kulang. Laging kulang yan. Nakita niya? Hindi sila masihan. Kasi nakapokus sila sa mundo. Hindi nila alam na may iiwan nila yun. Pero bilang mananampalataya, alam natin na meron na tayong kayamanan at gusto mo pang madagdagan yun, okay, ay mag-impo ka sa buhay ng matao. Sapagkat ang tao lamang may kaluluwa na pwedeng pumunta sa langit. So you involve yourself, you give to the church, sa mga missionary. Okay? Kasi yung kayamanan mo dito sa lupa, may iiwan mo lang yan. Pero kapag ginamit mo yung kayamanan mo, materially, financially, para sa pag-evangelismo, sa church mission, madadagdagan yung kaligayahan. Dito pa lang sa lupa, masisihan ka na. Okay? O baka naman, ay ikaw ay mangmang at binubuhos mo ang iyong kayamanan sa mga masisira. Okay? Saan mo iniimpok ang iyong kayamanan? Okay? So, ang pangatlo na salita na ginamit dito ay unfading. Ang term na ginamit sa New American Standard Bible ay will not fade away. Okay? Hindi kukupas. Okay? Karamihan ng kanina na ang damit ko rin hindi kukupas kahit daw ibila. Pag nalagyan ng Clorox to, kupas to. Diba? Lahat ng bagay, kukupas yan. Okay? Yung term na ito ay usually ginagamit sa mga halaman o flower na nabubulok, nadidecay o nag-wither and die, 'di ba? Nalalanta, 'di ba? Tama ang bulaklak, 'di ba?
May bulaklak ba tayo dito? Wala. Ito, plastic kasi yan. Hindi kukuha siya. Pero nawawala din ng kulay. Tama, no? Okay? Pero yung mga bulaklak, ilang araw lang yun. Di ba? Malalanta. Yan po ang makikita natin. Ang sinasuggest po na itong word na ito ay yung ating daw pong kayamanan o yung pamana sa atin ay hindi mawawala yung supernatural beauty. Di ba? So, ano yung mga pamana sa atin? Sasakyan, di ba? Damit, kumukupas yan. Okay? It will fade, di ba? At tatanda. Di ba? Tama? So, kahit tingnan yung mga mukha ninyo. It will fade. Kahit na sabihin natin pakulay ka pakulay, iitim. Kahit na anong pabanat mo yan, okay? Kukulubot din yan. Okay? Yung beauty mo ay talagang it will fade away. Pero yung kayamanan na pinabahagi sa atin ng Panginoon, yung supernatural beauty ng heaven, hindi mababago yan. O sabihin natin outdated na yan. Hindi maganda, may mas maganda pa. Diba? Pero sabi nga ng Biblia, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng mga chismosa, ng mga tenga, at hindi pa naiisip ang kagandahan ng inihanda ng Diyos sa atin. So kung merong magandang mga design ngayon, at humahanga na tayo, how much more yung ganda na inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ngayon po ba yun? Ganun po dinidescribe ng Diyos ang kanyang pamana. Okay? Yung isa, pangitaw ng pamana, pangitan, liit-liit naman. Parang hindi tatagal to, di ba? Pero tandaan po natin, sa harian ng langit, okay, the kingdom of heaven has no decaying element. Hindi po mabubulok. Yung materials doon sa langit, hindi kakalawangin, hindi aanayin, hindi masisira. Sapagkat walang kasalanan doon at walang masisira, mamamatay. Nothing is defined, okay? And nothing fades away. Hindi kukupas. Hindi mawawala yung ganda. Kahit na lumipas ang panahon, cannot touch it because it is a timeless place. Diba? Diba sa atin ngayon, halimbawa, maganda ngayon, after ilang years, after ilang decade, wala na, pangit na yan. Tama? Yung kagandahan ng langit, hindi po maapektuhan ng, luma na yan. Hindi na napapanuhan yan. Obsolete na yan. Wala na sa uso yan. Sa langit po, wala. Ganun. At hindi rin po ito matitintahan o madudungisan ng kasalanan. Cannot touch it because it's in a sinless place. Wala ng kasalanan po doon. Kaya hindi na po ito madudungisan o mababahiran o makukurap. Di ba? Ito nyo, pag makasalanan yung magandang business mo, pag gumawa ng kalukuhan, wala na, sira na. Agay ng aking kaibigan sa tennis court sa Paris, meron siyang emission. Okay? Dinadaya. Okay? O yun, nasira. Wala na. Kasi may nandaya eh. Kita nyo? Nangihinayang siya. So, ganun po. Sa langit, wala nang mandaraya. Okay? Kaya, madudumihan yung magandang lugar na yun. Kaya ano sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 4, pagdating daw po ni Jesus Christ, the chief shepherd shall appear. Ano tatanggapin ng mga pastor? We will receive a crown of glory that is unfading. Okay? Hindi kukupas. Hindi mawawala ang ganda. Forever ito na maganda. Okay? Di ba napaka-wonderful po na maisip po natin dito. Because of our inheritance, which can never be corrupted, hindi mabubulok, hindi masisira, hindi po ito lilipas, Peter says we ought to rejoice and we ought to bless God at kinakailangan papurihan natin ang Panginoon. Okay? Kaya purihin natin ang Diyos. Kaya maganda yung kaisipan. Siguro nag-iisip kayo, ano kaya papamana ng aking mga magulang? Kahit walang ipamana ang mga magulang ninyo. Ang mahalaga, mayroong mamanahin tayo. Mari nga ibigay niyo, mag-aaway ka. Bakit balik sa akin po? Magagalit ka pa sa magulang. Bakit ganito? Nag-aaway pa mga anak, di ba? Pero sa langit,
Napakaganda, hindi yun yung pagkakawayan. Okay? So, I hope na makita po natin ito. And then, dadako ngayon tayo sa panakalima. Okay? May 30 minutes na daw ako. Na yung tungkol sa security of our inheritance. Napakaganda po ito. At ito po ay mababasa natin sa verse 5. Sabi niya, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Kasi maring isipin ninyo, okay, napakaganda nga pala. So, napakaganda ng pamana ng Diyos sa atin. Okay? At talagang napakasaya na talagang isipin na merong pamana ang Diyos. Pero pastor, matatakot ako, baka mawala ito. Okay? Natatakot ako na baka may kumuha ng pamanang ito para sa akin. Okay? Baka mawala ito o nakawin ng iba. Okay? Pero tandaan po natin, sabi niya sa verse 4, sabi niya, sa isang manang hindi masisira at walang dungis at hindi kukupas na sabi, na inilaan sa langit para sa inyo. Sa wikang English, sabi niya, reserved in heaven for you. So, yung pamana na ito, okay, ay naka-reserve para saan? Sa iyo. Okay? Kaya tandaan po natin, kung natatakot ka, okay, na baka mawala ito, sabi ni Peter, he wants us to enjoy the inheritance without that fear. Magdiwang ka ngayon pa lamang. Masayahan ka na. Okay? Na hindi ka natatakot. Kasi bakit? Ang sabi, ito daw ay naka-reserve in heaven for you. Naintindihan niyo po ba? Naka-reserve yun. Sabi niya, baka mayroong umagaw sa akin di ba? Dito sa mundo na ito. Baga, inilaan na nga ng magulang mo para sa'yo. Ba, mayroong iba, loko no? Talagang kinukuha pa, nagagawan pa. Di ba? Pwede, di ba? Nangyayari yan di ba? Pero tandaan po natin, sa konteksto nito na ating pinag-aaralan, na sinusulatan ni Pedro, ang mga mananampalataya na talagang kinakalaban ng mundo. Pine-persecute po sila, di ba? Tama? Nire-reject po sila. Dumadaan po sila sa mabibigat na pagsubok sa buhay. At baka po pwede sabihin nila, kung mahulog kami sa kasalanan, baka mapurpit ito, mawala. Okay? Pero maliwanag po na sinasabi ni Peter ito, na it is reserved in heaven for you. Nakalaan ito para sa iyo. Ano man ang kalagayan mo ngayon. Kasi ang word na reserve sa wikang Grego means to guard. Binabantayan ito. Okay? Guarded, saan binabantayan? Sa langit. Sabi po, John MacArthur, it is actually a perfect passive participle. Ibig sabihin, yung kayamanan natin nag-e-exist na raw ngayon, okay? At ito ay binabantayan sa langit. Presently being and continually being guarded for you. Yung kayamanan para sa iyo, ngayon ay nag-e-exist na raw doon sa langit at patuloy na binabantayan ito ng Diyos para sa iyo. Hindi ba aagaw o mapatransfer? Okay? Saan ito? Binabantayan saan lugar? Saan? Sa langit. Ano sabi ni Jesus Christ mismo? Safe ba sa langit? Tingnan nyo. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 6:29, huwag kayong mag-impok na kayamanan dito sa lupa na inaanak. Sabi, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na doon ay hindi sumisira kahit na anong tanga, walang anay, okay? At kahit na kalawang, at doon hindi nanghukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So, ibig sabihin, walang magnanakaw sa langit. Dito, ang daming mga palabas sa TV, di ba? Yung mga, heist ba yung yung mga talagang mahuhusay na mga magnanakaw. Kahit anong galing ng security ng mga bangko, kaya nila. Pero sa langit, wala raw magnanakaw doon.
Walang makakapasok. Bakit? Tingnan nyo, sinabi, sa Revelations 21:27, sabi, hindi papasok doon ang anumang paraan, ang anumang bagay na karumal-dumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. At tinutukoy po doon ang dyablo. Okay? Kundi yaon lamang na mga nakasulat ang aklat sa aklat ng buhay ng kordero. Okay? So wala raw daw po makakapasok sa langit na anything that defiles, whosoever worketh abomination and makes a lie, o magnanakaw o magsisinungaling. Wala. Kaya safe. Di ba? And then, sabi pa diyan sa Revelations 22, tama ba ako? 22:14-15, ang sabi, mapapalad ang naglilinis sa kanyang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lusod, ito yung New Jerusalem, ng langit, at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero tingnan nyo sa verse 15. Subalit saan? May iwan sa labas. So hindi sila makakapasok sa langit. Sa labas lang sila. Ng lusod ang mga asal-aso, mga mangkukulam, mga nakikiapid, mga mamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Kita niya? Ang langit ay very safe. Walang makakapasok na ibang tao doon. Yun lang mga taong nakasulat sa aklat ng buhay, yung mga elect. So, very safe sa langit. Walang ibang makakapasok doon. Okay? So, tandaan po natin na ang heaven, it is a safe place. Bakit? Walang pwedeng pumasok doon. Walang mga NPA o mga pusakal o mga rebelde na pwedeng magkudeta para pasukin yun. Hindi. Okay? Heaven will never known as a spoiling of its treasure. Hindi po mananakaw, okay? O masisira yung kayamanan na inilaan ng Diyos para sa inyo. At wala po, mawawala po doon. Sayang. O masisira yung kagandahan ng kalangitan. Wala. Di ba? Mayroong mga tao, nagbabandals, di ba? Ang ganda-ganda, winawasa, papasok doon, i-sprayan, wawasakin, di ba? Sa langit, wala pong makagawa noon. Okay? Wala rin pong mga army, okay? Mga Red Army yan na talagang papasok doon, aapak-apakan ang mga tao doon, papatayin, di ba? Wala makakapasok. Hindi kagaya nangyari doon sa di ba? Yung October ba yun sa Israel, di ba? Nagdiriwang sila, biglang pumasok, papatay sila. Wala pong ganoon. Okay? At wala rin po mararanasan sa kalangitan na meron pong papasok at nanakawin po ang mahalaga doon sa kalangitan. Yung kaluwalhatian at kagandahan ng kalangitan. Walang pwedeng sumira. So, ang kayamanan natin sa langit is very secure. Okay? Maliwanag po yan. Hindi mananakaw, hindi masisira, hindi magdi-depreciate. So, tandaan po natin mga kapatid, dahil po ito saan? Sa habag ng Diyos sa atin. Dahil po yan sa biyaya ng Diyos sa atin, kaya po niya tayo iniligtas. Hindi po tayo deserve. Hindi tayo deserving, tama? We do not deserve. Pero ibinigay niya ito po sa atin nung tayo'y maborn again o binigay niya ng bagong buhay. At binigyan niya tayo ng eternal salvation. Itong salvation na ito ay nakareserve doon po sa langit at cannot under any condition ever be plundered o nakawin. Okay? It is secure. Maliwanag po ba? So, habang tayo naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa at tayo nabubuhay para mag-adore o puri, mag-worship sa Kanya, habang ginagawa po natin ito, nadadagdagan po natin yung katotohanan ng kayamanan at yung joy of eternal heaven as you invest in eternity. So ngayon pa lamang, kaya sabi ko sa inyo, kaya po tayo nag-worship every Sunday. Ito po ang ginawa ng mga unang mananampalataya. Pinahalagahan po nila yung pagkabuhay ng mga Kristo. Ibig sabihin, kahit po tayo i-persecute, anuman ang ating nararanasan dito sa mundo, talagang magagalit ang mundo sa atin kasi they don't believe in Jesus Christ.
Pero ang sabi po ng Panginoon, meron akong inilaan na magandang lugar para sa inyo. Alien lang kayo. Temporary lang yun. Pansamantala lang yung pagtitiis nyo yun. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon. Kung winasak nga ng property nyo dito, kasi noon, yun po ang nangyari. Kung may business sila, wawasakin yan, wawasakin ang bahay nyo, papatayin ka dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, meron akong inilaan na mabukandang lugar sa langit na hindi kayang sirain, nakawin at gapiin ng mga kaaway. It is secure. Kaya dapat po nating ipagdiwang po yan. Okay, sasabihin naman ng iba, Pastor, alam natin na yung treasure ay secure. Ako kaya secure? Okay? Kasi yung iba, may nagtuturo nga, sabi ko sa inyo, itong sad to say, na tinuturo ng iba, ng mga simbahan, na pwedeng mawala yung salvation mo. Ibig sabihin, yung inilaan ng Diyos sa iyo, hindi mapapapunta sa iyo. Baka mapapunta sa iba. Diba? Diba? Sabi ng Biblia, secure yung kayamanan sa langit, yung salvation. Ang turo ng iba, pwedeng mawala. Okay? Ano sabi ng Panginoon sa talata na ito? It is reserved in heaven for you who are protected by by the power of God. Yan po nga sinasabi sa verse 5, di ba? Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, maliwanag po dito, hindi lang po ang kayamanan ang ginagwardyahan o binabantayan ng Diyos, kundi tayong mga mananampalataya na pinaglaanan o pinangakuan ng kayamanan ito, pinoprotektahan ng Diyos. Nakita niyo po ba yun? So, hindi lang po yung lugar binabantayan ng Diyos o safe yung langit, kundi habang nandito ka sa lupa, pinoprotektahan ka na ng Diyos. Ano yung nagpoprotekta sa iyo? Okay? What I protected by? Yung the power of God, ito nga po sinasabi sa verse 5, yung iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng mundo, ng panahon. So habang hinihintay mo yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon, the second coming, o ikaw tawagin ng Panginoon, iingatan ka niya. Okay? Ano yung kapangyarihan ng Diyos? The omnipotent of God, okay? Yung all-powerful na makapangyarihan ng Diyos, the sovereign or mighty power of God, continual military divine protection, yung protection po ng Panginoon. Ano, ito yung simple na makita namin nung kami pauwi nung Friday, galing kami sa Kabanatuan, lakas po ng ulan, and then along the way sa NLEX po, yung aking apo ay umutot at merong pupuk. So, first stop sa unang gasoline station. Pagdating po namin sa gasoline station, nag-park kami, pupunta po kami sa Chowking, ang lakas po ng hangin. Okay? Kaya yung mga standing na nakalagay doon talagang nagbuwalan. Alam niyo po, pag alis namin doon after 30 minutes, mayroon pong natumba na puno sa highway at mayroon pong nabaksakan na sasakyan. Nakita ko po yung protection ng Panginoon. Kung hindi po kami nag-stop over, malamang po aabutin namin yung pagbaksak ng puno. Okay? Doon po ay nakita ko yung protection ng Panginoon sa amin. Na talagang gagawa siya ng paraan para talagang tumigil kami at makikita natin ganoon din po ang sinasabi ng Panginoon habang hinihintay natin mapasa atin yung kaganapan ng kaligtasan, iingatan po tayo ng Panginoon. Protected by the power of God. At kahit si Satanas cannot storm heaven. Hindi niya pwedeng salakayin ang langit. Satan cannot come up there. Hindi siya pwedeng pumunta doon para i-condemn ka. Uy, hindi pwede yan. Kilala ko yan. Okay? Hindi pwede. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ang nag-declare sa iyo na matuwid ka. Binayaran ko man. Kung may utang yan, kung may kasalanan na gawa yan, pinatawad ka yan. Ngayon, ang tanong, how can Satan condemn you successfully? Hindi po pwede. Okay? So, hindi ka po pwedeng
pababain pa o nagkamali. Okay? Kasi maliwanag po yung sinasabi ng Biblia. Sabi niya sa Romans chapter 8 verse 31 to 35. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? We are in the side of God. Pwede pa bang manalo si Satanas sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa atin, hindi niya kaya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sabi niya, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Yung i-condemn ka. Kanya. Sasabihin, ito yung mali mo, ito yung ginawa mo. Hindi ka karapat dapat tumanggap ng pamana na yan. Sabi, gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanya. Wala na yan, absuelto na yan. Pinagbayaran na yan. Binayaran ko na sa cross yan. Sabi niya, sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. So anong ibig sabihin dito? Yung kasalanan mo at kasalanan ko, binayaran na mismo ni Jesus Christ. At hindi lang yun, siya yung ating defense attorney. Kung ang Diyos, Ama, ang judge, ang nag-uusig sa atin ay si Satanas. Alam niya ni Satanas ang ating kasalanan, pamumuhay, kasinungalingan at karumihan. Pero si Jesus Christ, pinatawad tayo. Nung tayo nagsisi, nung na-born again tayo, sabi niya, di ba niya kay Nicodemo, kung paano itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ganoon din ang anak ng tao, si Jesus Christ, kinakailangan sumampalataya. Kapag tayo na sumampalataya kay Jesus Christ, ay hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos. Nako niya yun? At sabi niya siya pa'y binuhay upang mamagitan para sa atin. Ipinagtatanggol niya tayo. Kaya ang kaligtasang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi lang noon, past, present, and future. Kaya ang tanong, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pwede pa bang mawala kapag ikaw ay nakaligtas na? Sabi niya, ang kasalukuyan kaya, in present, kapighatian na dinaranas ng mga Kristiyano noong araw, o pag-uusig, pagkagutom, hindi ka pakainin, kahirapan, panganib o kamatayan. Sabi sa Biblia, kung tatapusin po natin, wala. You name it under the sun. Walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. At maliwanag din po sinabi sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi niya ni Pablo, natitiho, I am sure, I am confident, ang mabuting ginawa na pinasimulan ng Diyos sa Kanya ay lulubusin hanggang sa araw ng Kanyang pagbabalik. So, kapag pinili ka, sinimulan ng Diyos, ang mabuting bagay sa iyo, tatapusin niya ito. Kaya wala kang pangamba na pwedeng mawala pa sa iyo. Okay? At sabi pa dyan sa Jude chapter 24 and 25 sa Kanya na makakapag-ingat sa iyo. Ipe-preserve niya, isisecure ka niya upang hindi ka tayo magkasala at makaharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Okay? Alam niya na talagang isisecure ka sa isang Diyos na tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan mula pa noon, ngayon at magpakailanman. So we are very secure, mga kapatid. Ano na? So sino yung nag-iingat sa atin? Ano yung nag-iingat sa atin? Yung supreme power, pinakamataas. Supreme omniscience, alam niya ang lahat ng bagay. Supreme omnipotent, makapangyarihan siya sa lahat. Supreme sovereignty, kaya talagang lahat na, sukdulan na ito, wala nang hihigit pa. Not only keep the treasure, hindi lang niya iingatan yung kayamanang ipapamana niya sa atin, kundi iingatan niya rin ang mga mananampalataya. Wow! Kaya ito yung napakaganda, isipin niyo po, yung panahon na sinusulatan ni Pablo o ni Pedro ang mga mananampalataya na nag-scattered. Nag-alisan po sila sa bayan ng halimbawa, Bacoor. Nag-alisan po sila kasi inuusig sila ng mga Roman Empire. Pinapapatay sila, sinusunog, pinagtatawanan, pinapakain sa leon. Ganoon katindi ang karanasan ng mga mananampalataya noon.
Kaya sinusulatan sila ni Pedro. Bagamat yung mga property nyo, yung kayamanan nyo sa lupa, sinisira, winawasak ng kaaway. Sa langit, ito ay secure. At kayo rin iingatan ng Panginoon. Okay? So, yun po ang gusto niyang banggitin sa mga mananampalataya. Kaya hindi po tayo dapat matakot. You don't have to fear. Beloved, we might as well rejoice. Because imbis na matakot tayo, dapat tayong magalak. Intindihan niyo ba? Kasi yung ating kayamanan ay hindi pwedeng nakawin and nobody can disqualify you from receiving. Diba? Meron minsan sa mga ayuda, hindi qualified yan, mayaman na yan. O hindi qualified yan, makakuha na yan. Diba? Meron sisiraan ka pa. Diba? No. Walang pwedeng kumuha ng kayamanang inilaan sa iyo ng Diyos at walang pwedeng magsabi, even si Satan, sasabihin, disqualified yan. Okay? Ang tanong, meron ba akong part dito? Okay? Pwede bang mawala ito sa akin? Pwede ba akong baka hamakin ko ang Diyos at umalis ako? Maliwanag po na sinasabi sa Biblia, sino po daw ang pinoprotektahan ng kapangyarihan ng Diyos? Sabi niya, sa verse 5, sabi, sa magitan ng iyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, ang part po natin ay makita natin yung faith natin. So, makikita nyo, your continued faith in God, habang po tayo nananampalataya sa Panginoon at kay Jesucristo, ito po yung ebidensya of God's keeping work. Maliwanag po yan. Kapag talagang totoo kayong mananampalataya, okay, patuloy po kayong nananampalataya sa Diyos at kay Kristo. Ito po ay talagang ebidensya na ang Diyos ay kumikilos sa inyo. Maliwanag po yan na God didn't save you apart from faith and God doesn't keep you apart from faith. Napakahalaga po yung pananampalataya. Kumikilos po ang Diyos sa atin, okay, dahil binigyan niya tayo ng pananampalataya. Hindi po siya kikilos kung wala po yung pananampalataya. Maliwanag po yan. Kaya ang sasabi ko sa inyo, nauuna po yung regeneration sa faith. Kikilos muna siya, kaya kayo kakaroon ng pananampalataya. Kaya kayo nananampalataya, iyon ay katunayan na ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Okay? Maliwanag po yun. When God saved you, nung hiniligtas ka ng Diyos, He energized that faith in you. Siya yung nagbibigay, yung pananampalataya daw po natin ay galing pa, di ba, sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Yung faith natin ay kaloob sa atin ng Diyos. Okay? Ine-energize niya ito. At hindi lang yan, He keeps you. He energized that faith. Okay? So, tandaan po natin, maliwanag po sa verse 5, so we are kept, iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. The power of God works through our faith. So, yan po ang katunayan na talagang iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos kasi nakikita ng Diyos yung pananampalataya na ibinigay sa atin. Nagwo-work po ito. Maliwanag po ba? Nagtitiwala po tayo. Sabi nga po ni Lenski, the Lutheran commentator, sabi niya, ang faith daw is kindled. Okay? Nagniningas po ito, parang kandila. Sumisindi po ito. Faith is kindled at pinananatili ito and preserved and made strong by faith, by grace alone. Even the faith is by grace. Okay? So, yung ating din po daw pananampalataya ay biyaya din ito ng Diyos. Okay? It is grace, he say, reach into the heart sa ating puso, soul, and works spiritual effect. Kaya we believe in the doctrine of grace na talaga. Lahat ng meron tayo, even our faith, biyaya ito ng Diyos. Because we don't deserve it. Hindi mo pwedeng pagmalaki, malakas ang aking pananampalataya sa iyo. No. Kaya ka nananampalataya. It is because by the grace and mercy of God. Okay? So, maliwanag po ito. Napakagandang katotohanan to. Okay? So, tandaan po natin, katulad ni Daniel, alala niyo si Daniel? Saan po niligtas ng Diyos si Daniel? Sa bunganga ng mga leon. Ang kapangyarihan ng Diyos, iniingatan yung bibig ng leon. Okay?
Pero on the other side, makikita natin yung faith ni Daniel na kahit ipakain siya, okay, hindi siya, sabi pinagbawal yung pananalangin sa Diyos, di ba? Nagpatuloy siya. So nakita natin yung faith. So ganoon din po, ang Diyos, yung kapangyarihan niya, kikilos, at then on the other side, yung ating pananampalataya. So ang protection po ng Panginoon, ang protection po ng Panginoon of the omnipotent power and the perseverance of the faith. Okay? So sabay po yan. Yung kapangyarihan ng Diyos at yung pananatili ng ating pananampalataya. Okay? Hindi po magkahiwalay yan. It isn't apart from faith. It's through faith. Okay? Kumikilos po ang Diyos sa atin sa magitan ng ating pananampalataya. So ang totoo pong mga believer is not only protected by God, but is given a sustaining, nananatili, preserving faith. Nagpapatuloy na pananampalataya. Okay? Ang totoo pong mga mananampalataya, hindi yung kung meron lang kayong time, mali po yun talaga. Ang totoong mananampalataya, patuloy po yan, mananampalataya sa Panginoon. Okay? Hindi po yan ningaskugon, kundi nagpapatuloy po. At kapag kayo nagpapatuloy, ito po ang ibig sabihin na kayo pinoprotektahan ng Panginoon at pinagkakalooban kayo ng nagpapatuloy at nananatiling pananampalataya. Okay? So, maliwanag po ito na ang Diyos ay kumikilos sa atin sa magitan ng pananampalataya at hindi po ito hiwalay. You are saved through faith. At kayo iniingatan sa magitan ng pananampalataya. Kaya nakakatawa po yung mga sasabi na pwede kang maging Kristiyano na hindi ka mananampalataya. Okay? Maling-mali po yun. Hindi po pinoprotekta ng Diyos yung mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. He saved us through the sovereign act by activating by grace your faith so that you continue to believe. So, ganoon po ang kilos ng Panginoon. Okay? So, maliwanag po yan sa maliwanag mga kapatid na binigyan po tayo ng pagkakataon na purihin po natin ang Panginoon sapagkat binibigyan tayo ng eternal inheritance. Ito po ay binibigay niya sa atin, yung salvation na ito na i-reveal niya in the last season, sa huling panahon. Okay? At para makamit natin ito, yung fullness na ito, hindi pa po natin naganap nararanasan. Pero hinihintay po natin ang kaganapan ito sa muling pagbabalik ng ating panahon sa huling panahon. Okay? So, ang lahat ng nararanasan natin ngayon, mga kapatid, ay mga patikim pa lamang. Hindi po ito kaganapan. Okay? Pero maliwanag po, mga kapatid, God has granted it to us, yung pamana. It is now an inheritance. Ngayon pa lamang. Hindi nyo pa nakikita, pero maliwanag po na sinasabi na po ito ng Panginoon. At itong pamana nito, which we possess in some measure, ngayon pa lamang, ay meron na tayo, but not yet in all its fullness, hindi pa ganap, but which is guaranteed to us. Garantisado na po yan, because God gave us the Holy Spirit. Kasi, ang Diyos ang pinagmumulan niya. Bakit? Dahil naawa siya sa atin. Okay? Kaya ito po ang napakagandang, katotohanan, because He gave it to us, not because we deserve it. Hindi po deserve tayo. So, we don't have to keep deserving it, to keep it. Parang gusto mong manatili para maibigay sa iyo, no? He gave it to us because we are so miserable. Kalunos-lunos, masaklap ang ating kalagayan. Naawa lang po siya sa atin. And no matter how miserable will be after that, will never be miserable as we were before that. Kung masaklap man o miserable ang buhay natin noon, tapos kinahabagan tayo ng Panginoon, hindi na po magiging miserable ang ating buhay. And so, He will continue to have that same compassion, mananatili kapag kayo totoong mananampalataya. Mananatili yung kanyang compassion and His mercy will be new every morning. Diba? Napakaganda po para sa mga mananampalataya. Kaya po siya naawa, nakita kalunos-lunos, masaklap ang ating kalagayan.
So, para pumapa sa atin yung kayamanan na yun, by which the inheritance comes to us, paano mapapap sa atin yun? Kinakailangan ma-born again tayo. Which has given us the living hope. Bibigyan niya tayo ng bagong pag-asa na nakabase po, again, sa resurrection of Jesus Christ out from the dead. Kaya napakahalaga po ng araw na ito na ipinagdiriwang mo, kinikilan na natin yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Again, sasabihin ko nga sa inyo, itong reason kung bakit we come to church every Sunday. Kasi nung nabuhay na muli, ipinagdiriwang natin yung katagumpayan ng Diyos sa kamatayan na kinakatakutan ng maraming tao, yung kamatayan. So, tandaan natin, yung ating inheritance to can never perish, hindi po mamatay. Hindi mawawala. Hindi po ito mapupuksa o mamamatay. Never disdain o madudungisan. Okay? Diba? Minsan, pag maganda yung sapatos mo, aapakan mo, binyan ka na. Mahal ito. Ayaw nating madudungisan, di ba? Tama? Oo. Amen. Dudumihan. Sasakyan mo, mapuputay ka. Magkakaskasan. Okay? At hindi rin ito mapipade. Hindi kukupas. At tandaan po natin, it is secure. Hindi masasalakay o masisira. Ito ay secure to us. Sinisigurado ito, iniingatan ito sa atin, yung kayamanan nito. At tayo rin iniingatan ng Panginoon. Diba? So, anong sabi ni Pedro? I don't care what your physical circumstances. I don't care what your earthly condition. You ought to praise God for that. Alam natin yung kalagayan ng mga mananampalataya noon. Pinapersecute sila. Nawala sila sa kanilang tahanan. Para silang mga nasa lungga. Saan sila naglipa na. Ano man ang iyong kondisyon? Ano man ang kalagayan mo? Okay? Kailangan mo magpuri sa Panginoon. Kasi meron siyang magandang inilaan sa iyo. Huwag kang maghinayang sa mga earthly properties. Kung nahihirapan ka man, kung may sakit ka man, ang isipin mo yung inilaan ng Diyos sa iyo. You ought to bless God for that. Dapat mong pasalamatan ng Panginoon sapagkat meron siyang inilaan na eternal inheritance. At nawa, ito ang laman, maging laman ng ating puso. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa iyong habag at awa sa amin. Hindi man kami karapat-dapat dahil sa aming kasalanan. Binayaan mo po kami ng kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ang higit pa doon, binayaan mo rin kami ng pangwalang hanggang kayamanan na inilaan mo dahil sa kalangitan. Na dito ay talagang pinoprotektahan mo, hindi ito masisira, hindi kukupas at mananakaw. Hindi, salamat sa iyong pangako na iingatan mo kami habang kami narito. At walang makakaagaw sa amin sa iyong pag-ibig at sa iyong pagpili sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na ito na talagang ikaw ay Diyos na dakila, makapangyarihan, mahabagi, na dapat namin sampalatayanan at pag-ukulan ng aming tiwala at lakas habang kami nabubuhay. At sa pamagitan na ito ay madadagdagan yung kaligayahan ng pag-iimpok namin ng kayamanan dyan sa kalangitan. At gamitin mo kami, Panginoon, upang ang iyong mga hiniran, mga pinili ay makarinig ng Ebanghelyo. At doon ay sila ay magsisi at magsumampalataya sa aming Panginoong Jesucristo na tanging ipinagkaloob mo para magpatawad, magbago sa isang makasalanan tulad namin. Purihin ka, O Diyos, sa dakilang biyaya na ito
na nagbibigay sa amin ng buhay na pag-asa. Sapagkat ikaw ay Diyos na dakila, makapangyarihan, mahabagin, at mapagmahal na Diyos na nahabag sa amin ay iyong mga binhi. Sa iyo namin binabalik ang papuri, ang mataas na parangal at pagpupuri sa iyo at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po natin.